Mabilis na nagtungo si Detective Park sa bookstore na pagmamay-ari ng magandang dalaga at nakikiusap siya dito na itago daw siya sa mga gangster na humahabol sa kanya. Nagdadalawang isip naman ang babae dahil nangangamba ito na baka madamay siya, ngunit pinagbigyan niya rin ng detective na magtago doon dahil naawa siya dito at mukhang may ihina sa short dahil sa takot. Kaya para di mahalata ng mga gangster kailangan magpanggap ng babae na normal lang ang kilos kasama na rin ang isang student na naroon. At dahil sa great acting ng babae ay napaniwala niya ang mga gangster na hindi nagtatago doon ang detective. Dahil sa ginawang iyon ng babae ay labis tuloy ang pasasalamat ng detective sa kanya. Ngunit ginawa pa ng babae na punasan ang sugat ng detective kaya mukhang mai-inlove na ang ating poging bida at hindi niya na ito malilimutan kahit siya ay nasa bahay na. At yan ay tinatawag na tinamaan ka ng lintik na pag-ibig. Isang magaling at respetadong pulis si Detective Park Yung-han noong ito ay teenager pa lamang, kaya labis siyang minamahal at nirerespeto ng mga pulis na baguhan pa lang sa serbisyo. Kasama na doon ang pogi niyang apo na mahal rin talaga siya dahil sobrang bait nga rin nito. Bagaman matanda na si Detective Park ngunit sariwa pa rin sa alaala niya ang dati niyang kabataan bilang isang magiting na pulis. Kaya ating alamin at balikan ang taon noong 1958 na kung saan makikilala bilang isang magaling at tapat na pulis si Detective Park. Sa maliit na bayan ni Park ay kilalang kilala ito bilang talamak ng mga gangster na magnanakaw. Kaya tanging si Park lamang ang naglakas loob na hulihin ang mga gangster na naghaari sa lugar nila. Nagpanggap ito bilang isang pulubing sugarol na maraming pera upang makapasok sa lugar ng mga siga. Inakala ng mga gangster na simpleng pulubi lang si Park ngunit agad silang natakot nang magpakilala na sa kanila ito bilang tirador ng mga magnanakaw na gangster. Kaya mabilis na nagsitakas ang mga gangster dahil alam nila na malupit kalabanin si Park, ngunit agad rin namang napigilan ng iba na tumakas dahil sa nakaabang na mga kasama ni Park. Subalit ang pinaka-boss ng gangster ay tila nakakalayo na kaya hinabol agad ito ni Park. Umabot ang habulan ng dalawa sa kalagitnaan ng nagkukumpulang mga baka at nadulas ang lalaki sa ebak ng mga ito. Nang makorner naman ito ni Park agad na tinatanong sa kanya na kung kaninong mga baka raw ang ninakawan nila. Ngunit medyo matigas talaga ang lalaki at nagbalak pang maglabas ng balisong kahit may handcuff na ito sa mga kamay. Tinatawanan lang naman siya ni Park at sinasabing tumigil na nga ito na magmatigas pa. Ngunit nakita ni Park na tila mabubulabog ng lalaki ang nananahimik na baka at pinatitigil niya na ito sa paggalaw. Ngunit matigas talaga ang ulo ng lalaki kaya sa pagharap niyang iyon sa baka ay isang shadow kick tuloy sa bola-bola nito ang tumama ng hindi niya inaasahan. Kaya naman isang matagumpay na mission na naman ang nagawa ni Detective Park, at dahil sa galing niyang mangdakip ng mga magnanakaw ng baka labis tuloy ang paghanga sa kanya ng mga kasamahan nito. Kasabay noon ay maa-assign na rin si Detective Park sa kanilang syudad ng Seoul sa dahilang magandang performance nga nito. Malungkot man para kay Park at sa mga kasamahan nito nalilipat na ito ng Seoul para doon magserbisyo ngunit kailangan nilang tanggapin para sa tungkulin na sinumpaan, at sa oras ng marating naman na rin ni Park ang syudad ng Seoul tila naninibago pa ito sa dahilang probinsyano ang ating bida. Pero matalino ang ating bida kaya mabilis rin makakapag-adjust sa bago niyang mundong tatahakin. Kaya nang mapunta na ito sa station na kanyang pagtatrabahuhan agad niyang hinanap ang investigation division na kung saan ang magiging senior nito ay tulog pa ata sa mga oras na iyon. Siya naman si Chief Yu. Na-assign si Detective Park na makasama sa unit na kung saan si Chief Yu ang hahawak sa kanya. Subalit sa unang araw na iyon ni Detective Park bilang tauhan ni Chief Yu ay agad siya nitong inaya uminom. Gusto kasing ipaalam ni Chief Yu kay Park na kung gaano kadelikado ang maging isang pulis sa syudad ng Seoul. Alam na rin naman ni Park ang trabaho na kanyang pinasok kaya hindi siya basta-basta mapapasuko agad ni Chief Yu sa pananakot nito sa gaya niyang baguhan pa lamang. At nang makilala naman ni Park ang iba pang mga pulis na makakasama nito at tila minamaliit siya ng mga ito sa dahilang isa itong probinsyano. Ang hindi nila alam na ang probinsyano na si Detective Park ay malupit at tirador ng mga gangster. Kaya nga binansagan din ito sa kanilang lugar sa alias na Grim Reaper. Subalit may biglang sumugod na mag-asawang vendor sa stasyon nila Park na biktima ng mga gangster at sinasaktan daw sila kapag hindi nagbibigay ng pera. Kaya naman ang unang trabaho ni Park ay hulihin ang mga grupo ng gangster. Agad itong nagtungo ng mag-isa sa nasabing lugar ng mga gangster at feeling niya ata na isa siyang immortal. Ngunit naalala niya na higit 30 raw ang kakaharapin niya kaya may naisip itong matinding idea. Nakita niya kasi ang isang store ng mga gumagawa ng soup ng ahas kaya ito ang kanyang ginawa. Nang tuluyan niya na kasing napuntahan ang grupo ng mga gangster may tila dala na itong isang sako. Alam rin kasi ni Park na hindi magpapaaresto ang mga gangster dahil iisa niya lang.
Dahil doon nilabas nito ang kanyang secret weapon na mga ahas na kapag kumilos daw sila ng masama ay panigurado uulan ng ahas sa loob. At dahil sa takot ng mga gangster na makagat ng ahas kaya pumayag ang pinaka-boss nila na sumama ito kay Park patungo sa stasyon ng pulis, subalit sa hindi inaasahan na ang sako na puno ng ahas na hawak ni Park ay hahampas sa pader na dahilan ng pagkawala ng mga ahas. Kaya ginawa na lang ni Park ay iniwan ang mga gangster na pilit iniiwasan ang mga ahas na naroon. Sa kabilang banda ang superintendent naman ni Chief Yu ay kasalukuyang kamiting ang pinaka-master ng mga gangster dahil tumatanggap ito ng suhol na pera. Samantala habang ini-interrogate na rin ni Park ang naaresto niyang gangster at tila relax lang ito na para bang alam agad nito na hindi siya magtatagal doon, sambit pa nito na kaya niya raw sinaktan ang mag-asawang vendor dahil ayaw raw mga magbayad nito sa kanya. Tanong ni Park na bakit siya raw ba ang may-ari ng Jongnam Market at nagpipiling hari sila doon, sambit ng lalaki nang kapag dinuraan niya na raw ang isang lugar teritoryo niya na yun, dahil doon ginawa rin ito ni Park at ibig sabihin noon ay pag-aari niya na rin ang lalaki. Subalit dumating doon ang superintendent nila at si Detective Park pa ang pinagsabihan na mali raw ang kanyang ginawa, sambit ni Chief Yu na nag-confess na raw ang gangster sa kanilang mga kasalanang ginawa sa mga vendor. Ngunit walang pakialam ang corrupt na superintendent sa paliwanag ni Chief at ni Park at gustong palayain na raw nila ang gangster. Kaya kahit anong pagtutol ni Park na pakawalan nila ang gangster wala na siyang magawa kundi sundin ang kagustuhan ng mas nakakataas sa kanila. Kaya sa mga pagkakataong iyon muling pinaalala ni Chief Yu kay Park na kung gaano kabasura ang sistema ng mga pulis sa syudad nila. Ang tanong sisuko na ba si Detective Park sa pagiging pulis ng syudad ng Seoul na talamak ng mga corrupt, sa kabilang eksena may isang lalaki naman ang walang awang pinagtutulungan ng mga gangster. Inakala nila na baka ito ay wala ng buhay kaya nagbalak na silang umalis. Ngunit muling bumangon ang lalaki at sambit nito na tapos na ba kayo na para bang inaasar pa nito ang mga gangster. Kaya sumunod noon makikita natin na kung gaano kahusay lumaban ang lalaki at kinagat pa sa tenga ang isang gangster na tila war freak ang pagkatao nito. Habang si Detective Park naman ay binibilhan ng damit ni Chief Yu sa dahilang inakala niya na sisuko na si Park at babalik na lang ulit sa probinsya nito. Ngunit mas naging uhaw si Park na magstay pa sa Seoul bilang pulis at nais baguhin ang talamak na sistema nila bilang tuta ng mga makapangyarihang kriminal. Samantala ang lalaki na nakikipaglaban kanina lang ay isa rin palang pulis, ngunit kahit nahuli na nito ang mga gangster tila siya pa ang pinapagalitan ng kanyang chief, dahil bakit kinagat daw nito ang tenga ng gangster at pinabayaan niya na lang rin daw sana ang mga ito. Nainis tuloy si War Freak sa sinabi ng kanyang chief sa dahilang alam niya rin kasi na corrupt din ito at tuta ng boss ng mga gangster. Gusto pa ng chief na si War Freak daw ay humingi ng pasensya sa mga gangster at lumuhad pa ito. Ngunit inasar pa si War Freak ng mga gangster habang nakaluhod ito kaya nainis na ito at sinipa na lang ang mga gangster. Natuwa naman sina Park at Chief Yu sa nakita nilang iyon, kaya tinanong ni Park na kung sino raw ang pulis na iyon at sambit ni Chief Yu na si Kim Sang-sun iyon at binansagan ring Mad Dog dahil sa kinakagat nga nito ang mga gangster na hinuhuli niya. Kaya naman sa nalamang iyon ni Park ay labis siyang napabilib. Sumunod na araw nalaman ni Park na ang vendor na tinulungan niya ay muling sinaktan ng mga gangster. Kaya agad itong pinuntahan ni Park para mangamusta, sa kasamaang palad ayaw na rin siya makita ng vendor na naroon sa dahilang baka balikan na naman ito ng mga gangster. Dahil sa mga nangyaring iyon tingin tuloy ng mga tao sa lahat ng pulis ay mga tuta at bayaran ng mga kriminal, bagaman ganoon ang tingin ng karamihan sa mga pulis sa kanila ngunit may iba pa namang mga tao ang naniniwala na may mga pulis pa ang matitino at tapat katulad ni Detective Park. Sa kabilang eksena may isang delivery boy na tinatawag na Boy Tigas ang nanliligaw sa isang magandang babae. Ngunit matitigil iyon dahil may mga gangster na naman ang nanggugulo doon. Agad naman itong sinigawan ni Boy Tigas at pinapaalis ang mga siga. Ngunit ayaw makinig ng mga gangster at minamaliit si Boy Tigas at gustong subukan. Kaya dahil doon ay walang kahirap-hirap silang pinagbabalibag ni Boy Tigas at pinaalis na sumakit pa ang mga katawan.